Hello mga B! Samahan nyo kaming ipasyal ang pinaplastikan naming friend na si Ate Wina. Patapos na ang short vacation ng pamilya Aquino kaya sinusulit na namin ang mga natitirang araw na kami ay magkakasama. Ilocos Norte namin sila ipapasyal. Sakto, may alam si John na lugar kung saan pwede kaming mag-chill. Sa Treasure Trove kami dinala ni John. Siya ang nag-volunteer na videographer ngayon, kaya mas makakapag-focus ako sa chismisan with Ate Wina. Almost isang dekada na kasi kaming hindi nagkikita, kaya marami kaming regalong chika for each other. Buti na lang at low maintenance itong bagets na kasama namin. Kaya nakakapagkwentuhan kami ng malaya dahil kayang aliwin ni Jeriela ang kanyang sarili. Dahil wala namang masyadong ambag na latest chismis itong si John, siya na muna ang nag-babysit kay Jeriela. Naglibot-libot lang sila sa may yard ng Treasure Trove habang hinihintay yung refreshments na in-order namin. Comment ni John, para daw siyang nagmomodel-modelan kapag naglalakad. Napansin ko na noon pa lang na may potential itong batang to na maging professional model gaya ng kanyang nanay. And just recently, nakita namin sa social media na naging parte pala siya ng back-to-school campaign ng international brands na Golden Goose at Riva Kids. Bilang ninong, syempre proud na proud kami sa achievements ng batang to at hindi maikakailang manang-mana talaga sa akin. Sobrang lala talaga ng heatwave ngayon kaya ang bilis mag-melt nung in-order naming iced coffee. Sarap na sarap sila sa in-order nila. Pero hindi ako masyadong natuwa sa drink ko. Hindi ko sinasabing hindi masarap yung timpla nila dito ha. Kitang-kita naman sa reaction ni Bagets kung gaano siya ka-happy sa iniinom niya. I just have a love-hate relationship with iced coffee. For me, mas masarap talaga ang kape kapag piping hot kahit pa mainit ang panahon. Sinabihan kami ng staff na bukas na daw yung resto nila. Kaya umorder na kami ng pananghalian. Tom Jones na ang mga tenders. Buti pa itong si Bagets kahit wala pang kain ay may energy pa ring nakikipagharutan sa amin. In fairness, napakagaan ng loob ko sa kanya kasi napaka-sweet at warm ng batang to. Napasayaw na lang kami sa tuwa nung nilabas na nila yung pagkain namin. Umorder kami ng kare-kare, buttered shrimps at fried chicken. At mga fruit shakes na din pampalamig. Halatang hindi sanay sa mainit na klima si Jeriela, kaya umorder pa siya ng ice cream. Tuwang-tuwa kami habang pinapanood siyang kumain kasi sobrang babaw ng happiness ng batang to. At rate na namana niya sa kanyang nanay. And if you come to think of it, it's actually a good thing. Kasi kung mababaw lang ang kaligayahan mo, it will not take much to make you smile. Shallow happiness is not something to be ashamed of. At least di mo kailangang gumastos para sumaya. Since naiinitan pa rin itong mga bisita namin, sinabihan ko silang ipapasyal ko sila sa lugar kung saan may malaking electric fan. Clueless pa yung bata kung saan kami pupunta. Pero bukang bibig na niya na gusto niya talagang makita yung mga higanteng elesing sinasabi ko. Medyo naboboard na din siya sa sobrang haba ng biyahe, lalo pa at medyo mabagal akong mag-drive. Buti na lang at maganda at scenic yung mga views na nadadaanan namin. Kaya medyo mas naging bearable yung almost 2.5 hours of travel time. Huwag niyo akong i-judge ha, maingat talaga akong mag-drive. Pagdating namin sa Bangi Windmills, dumiretso kami sa nagbebenta ng souvenirs. Naintriga si Bagets sa mga trinkets na nakikita niya. Sinabihan ko siya to pick as many souvenirs as she wants kasi sagot ni Ninong Jeff. Pero ni isa, hindi siya pumili. Nahihiya pa si Bagets kay Ninong. Dinala muna namin siya sa may seashore. Sabi kasi ng kanyang Ninong John, may mga nagbebenta din ng mga souvenirs sa may malapit sa mga LSE. Finally, napapayag ko na siyang bumili ng souvenirs na iuuwi niya sa Italia. Itong kwintas na napili niya, sinabi kong gawa sa real pearls. At sobrang mahal ito, tigwa 1,700,000. Kaya dapat alagaan niya ito para hindi madaling masira. O pak, bagay na bagay naman diba? Nung nagsawa na kaming kalikutin yung mga benta nilang mga abubot, pumunta na kami sa may Pampang. Para kaming may dalang golden retriever sa Bangi sa sobrang nag-uumapaw na energy ni Jeriela. Nakakatuwang panoorin yung look of wonder sa kanyang mga mata. Napapawaw siya sa mga munting bagay na napaka-ordinaryo na para sa aming mga adults. Ito ang rason kung bakit gustong-gusto ko sa mga bata. They remind me of my youth. Ang sarap sigurong maging bata ulit, no? To live a happy and simple life, free from all the stress and pressures of adulthood. Pag bata ka, wala kang mabigat na responsibilidad. Marahil ito ang dahilan kung bakit napakadali para sa kanilang makahanap ng kaligayahan sa mga maliliit na bagay. Hi, sana all. After mag-sunset sa Bangi, nagdesisyon kaming dumaan muna sa Batak para i-treat itong mga bisita namin ng special empanada. Saktong may mga light installations sa harap ng simbahan ngayon, kaya naglibot-libot muna kami para ma-explore kung anong meron. Sadly, di kami nakatagal sa may lighted walkway dahil nakakahilo siya, B. Yung ulam? O diba, ang sweet niya no? Kusa lang niyang ginagawa yan.
Umorder kami ng double special empanada at longganisa on stick. Favorite namin ito lalo kung sinasawsaw sa spiced vinegar na may konting ketchup. Word of warning lang no, hipan nyo muna yung empanada nyo bago nyo kagatan para di kayo matulad sa aking napapaso ang dila dahil sa katakawan. Alam ko namang bagong luto at mainit pa yung empanada pero mas nangibabaw lang talaga yung kasibaan ko. Thank you so much pala Ate Wina at Jeriela for choosing to spend the day with us. Sobrang miss na namin kayo. Hanggang sa susunod nating plastikan. See you again soon. Yun lang.